sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nananatili po ang standoff sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ Compound diyan sa Davao City. Matapos tangkain ng pulisya na isilbi ang arrest warrant laban sa nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang co-accused nito simula noong Sabado. Hanggang kagabi ay hindi bababa sa 1,000 miyembro ng KOJC ang nagsasagawa ng vigil sa harap ng compound. Muling nagkagirian ng mga pulis at supporters ni Kibuloy na nagresulta ng pagkasugat ng isang pulis na dumugo ang mukha. Tiniyak naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. Naiba na pala. Nakalimutan yung apelido. Natuloy ang thorough search gamit ang ground penetrating radar at mga aso o mga canine unit sa compound na unang na-raid noong Sabado at hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang wanted na si Pastor Kibuloy. Pinanindigan na ni General Marbil na legal ang kanilang aksyon mula sa korte at ang kanilang ginagawa ay para ipatupad ang batas at hindi para mangharas. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. down across the Lamig. Lamig. where the viaduct Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. grids along Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng wires Friday! Yuhuu! across the square. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How's your long weekend? Very long weekend. Tapos na ba? Yung iba nga gusto raw mag-leave bukas eh. Gusto pa, Bitin. talaga bitin pa. Pero marami nang nagbalikan kahapon pa lang, kumbatsero. Ang traffic na nga dyan sa NLEX eh. Yung ganun. pabalik kahapon, Sa kahapon ng Bukawi, hapon. Sa Bukawi. Hindi, doon pa lang sa pagpasok mo ng galing ng Clark.
Oo. Pagpasok mo ng NLEX, ang haba na kahapon Ganun? yan. Oo. Bumper to bumper na. Marami na nag-uwi. Sabi siguro, mauna na tayo. At sigurado yan. Maluwag yan, maluwag yan, Maluwag. maluwag. Ayun, nagkapare-pareho, nagkasabay-sabay ng isip kahapon. Oo, yun. Ang haba, umabot yata na hanggang San Fernando na yata yung Ay, San grabe. Simon, eh. Oo. Grabe. Ikaw ba nagmamaneho? Hindi, nakamotor. Ay, nakamotor. Kami. Naku, Oo, pambihira nagmotor pati kami sa kahapon. mga pala. Sumali kasi, nakibahagi kami dun sa Ride for West Philippine Sea. Pwede mo bang maipakita, Yuel, yung pakikibahagi natin dyan sa Ride for West Philippine Sea? Hindi pa ready? Hindi pa Sige, hindi pa mamaya na ready, lang oh. para mamaya banggitin lang natin. Panira lang itong sa long weekend natin, itong mga nangyayari dyan sa Davao. Nung Sabado pa lang, nung makita kong may mga pangyayari doon, ako po, sabi ko, maraming, sa halip na happy lang tayo this long weekend, meron palang ganong sitwasyon doon. Pero ito ho'y pagsisilbi ng arrest warrant, isang legal na proseso. Kung ang isang tao ay nagpapa sa ilalim naman sa isang legal na proseso, walang magiging problema Wala naman. Hindi ka na kailangan magtawag ng kung sino-sinong mga kaibigan, mga sympathizers, supporters para lang para ikaw ay protektahan. Ito ay isang criminal case. Ito Criminal- ay Korte. kautusan ng husgado para po dakpin ang isang tao na Ang hindi isang pa tao. hindi naman convicted kumbatsero. Hindi convicted, Ito ay oo. papaharapin para maumpisahan na yung proseso. Kaya nga Para eh. ma-acquire ng husgado ang jurisdiction over that person. Kaya nga bakit kailangang humantong sa ganito na parang mistulang naka-lockdown ang Davao? Yun ang Pinalilitaw nila. pinalilitaw nila ngayon sa social media. Lumilitaw pa nga ngayon sa social media ay nilockdown daw ng pulis. Yung Davao. Nako kailangang sumagot dyan ang Philippine National Police. Totoo ba yan? Nagsalita naman na kagabi. Ako'y naniniwala na hindi ganon. Hindi nga kumbatsero. Dahil magsisilbi lang Magsisilbi nga lang ng arrest warrant at hindi naman buong Davao yan Hindi Doon lang buong- mismo sa kung saan ay pinaniniwalaan nilang nagtatago pa si Pastor Apollo Kibuloy at meron pala silang ginagamit na mga instrumento kumbatsero. Oo. Meron palang ganong mga instrumento na ang PNP. Yung ground penetrating radars. Anong tawag? Ground penetrating radars. Ground penetrating radars. Oo. At Opo. siyempre, yung mga K9, Tama ka doon, kumbatsero Sa totoo lang, ha? Sa mga pelikula ko lang napapanood yun Parang ganun, Oo. Yung mga... Ano bang pelikula nyo napapanood yung mga ganyan? Siyempre, yan, Yan, tulad yan, Pinatugtog na tatanong pa. Ayan, Pagka hindi nyo pa parang nahulaan, Mission Impossible na... Ano daw bang nakikita sa ground penetrating radar na yun? makaka-penetrate ito sa ground. Baka naman ginto ang hanap niyan. Baka naman yan baka naman yan ay pang detect lang ng ginto sa ilalim ng lupa, kumbatsero, tulad ng mga gamit ng mga nakilala kong naguhukay ng mga ginto sa iba't ibang lugar. Meron niyang nagkwento sa akin kumbatsero hindi naman na dapat na umabot sa ganito na may ground penetrating radars pa at ng mga K9 dogs pa na tapos meron pang mga ganitong mga may mga barikada, pagkilos, may mga nagsusunog pa ng mga gulong dyan. May video pa ako napanood na binabato ba yung mga pulis? Binabato yung mga pulis. Kaya pala may mga nasugata na pulis, Hindi na sana umabot sa ganon. Hindi na dapat umabot sa ganon. Sabi nga nung isang kausap ko kung nag-submit si Pastor Apollo Kibuloy sa husgado at nag-request siya ng house arrest, ibig sabihin doon na lang siya. Dahil sa Pastor Apollo Kibuloy naman siya, baka pagbigyan naman ng husgado yun Kumbaga, dun din, kung saan siya pwedeng umikot, kasi kung naman niya yun, community naman niya yun, hindi siya... Parang, ano ba tawag doon? Parang
naka-custody siya, pero Parang kay hindi Erap. siya nakakulong. Parang kay Erap. Parang kay Erap na. Si Erap sa nandyan Tanay. sa may Tanay. Ang luwag nung Tanay, Yun nga pala, nakakagalaw no? siya. Pwede nga sanang gano'n na lang eh. Oh. Pwedeng gano'n na lang eh. Nakausap ko nga si Senator Jinggoy Estrada kahapon, nung Sabado. Oo. Sabi niya, hindi bagong bagay yan na may mga napakarami pulis ang nagsiserve ng arrest warrant. Bakit naman, kako? Naalala ko niya, kaming mag-ama. Nung inaresto kami sa Fox Street sa San Juan. Fox San Juan. Sa Fox San Juan. Sabi niya, ilang Totoo nga batalyon, naman. ilang batalyon ng may sundalo pa doon, sabi niya. Totoo nga pala. Oo nga pala. Tandang-tanda pa ni Naalala tuloy ni Jinggoy. Senator Jinggoy yun. Trabaho ng pulis yan, mag-serve ng arrest warrant. Kaya lang, aabot talaga sa ganito, pagka may... Siyempre, hindi mo naman masisisi yung mga supporters ni Pastor Kibuloy dahil pakiramdam nila, pagka hinuli si Pastor Kibuloy, parang pangkaraniwang preso na bubugbugin ba sa loob ng selda yan? Wala, hindi ganun. Hindi po mangyayari kay Pastor. Ako ang tingin ko Sumunod tayo sa proseso ng batas at wag na tayong manghikayat pa ng people power. May mga narinig akong ganun eh. Magpuntahan na raw doon sa Davao. Yun na nga ang linya, kumbatsero. Nako, naman. Yun ang linya ngayon. At meron pang narinig ako kahapon na lulusubin na ang Malacanang eh. Nako. Dahil nga sa ang sinasabi naging natin. direksyon na ngayon, patalsikin si BBM. Napunta na ron ang issue. Ganun na. Hindi na doon sa legal process. Na hindi na doon sa pagpapanagot sa batas. Doon sa may kaso sa husgado. Nawala na doon. Nawala na eh. Kaya pala may nabasa ako na may nagbabanggit daw na humihingi siya ng paumanhin sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sila ay nanawagan noon na iboto si BBM. Yun daw si Vice President Sara Duterte. Naku, ba't napunta doon ang usapin? Kasi nga, kumbatsero, hindi na ito simpleng kaso ng pagsisilbi ng arrest warrant. Mukhang kaya tayang-taya, kumbatsero, dahil sa may iba nang intensyon. Ang sama naman ito, babasahin natin Sige nga. yung pahayag ni Vice President Sara Duterte August 25, kahapon to. Sabi po niya, masaya ba yan o malungkot? Malungkot. Sige, ito na. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili ko kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang pwersa at makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Syukran. Yan po ang statement ni Vice President Sara Duterte na tinawag niya si Pangulong Marcos na
si Bongbong Marcos Jr. Ay, nako. Ang mga kumpanyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Number 1. Balita kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, Agosto 26, Holiday, National Heroes Day. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Guarantee letters, tatanggapin ng pambayad sa mga drugstores. Aba, kagaling. Barko ng Pilipinas muling hinaras ng mga barko ng China malapit sa Sabina Shoal. PNP, may apila kay Pastor Apollo Kibuloy. Sumuko na at iligtas ang mga supporters sa emotional heartaches. Pagkahimatay ng ilang miyembro ng KOJC, drama lang ayon sa PNP. Isang tonelada ng botsa na kumpiska ng Veterinary Inspection Board sa Maynila. Nanay at tatay sinaksak ng isang minor de edad dahil sa pagtutol sa boyfriend na mas may edad sa kanya sa Iligan City. Anak mismo nila yung Anak nanaksak. yung nanaksak dahil Mario sa Joseph. tinututulan yung boyfriend Naku, na mas may edad. Oo. Naku po. Parang sounds familiar yung setting, no? Oo. Iba talaga yung mga jowa eh. Oo. Malakas ng dating sa... Pero ang tindi nito. Oh, ito, nanaksak eh. Sinaksak yung nanay at tatay. Oo. Mario Oo. Joseph. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Sa good news muna tayo. Maaari nang ipambayad ang guarantee letters ng Department of Social Welfare and Development sa pagbili ng mga gamot ng mga mahihirap nating kababayan sa mga pribadong drugstore. Galing yan. Ayun. Ako, sobrang napakalaking bagay po niyan. Oo, ang ganda nito. Ito po ay sa pagpapasya ng Department of Social Welfare and Development. Kahit na meron pang ibang Bibigyan ng GL. nagpanukala. Pero ito ay sa DSWD na. DSWD. Tatanggapin ang mga GLs bilang pambayad sa bibilhing gamot ng mga mahihirap nating mga kababayan. Sa hearing ng House Committee on Appropriations sa budget ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na pumasok siya sa isang kasunduan sa iba't ibang pribadong drugstores bilang tugon sa panawagan ng mga kongresista. Yan. Hindi lang isa. Mga kongresista na. Oo, marami yan. Hindi pwedeng isa lang yan. Sino ba siya? Ilan sa mga lumagda sa nasabing kasunduan ay ang Rose Pharmacy, South Star, South Star. Generics Pharmacy, Generic. Malu Cabral, Hindi kasama. Dapat kasama din yung nakasisigurong gamot Oo laging nga. bago. Mother, hindi pa ba kasama Sama yun? nyo yan. Doon na maraming bumibili. Oo, ay saka yun ang available lagi ang maraming tindahan kasi yan eh. Oo. Pati yung yung isa pa. Yung nanonood ka tapos naka-on, what's on. Oo, di ba? Sama nyo yun. Oo. Ayan so doon pa lang pala sa Rose Pharmacy, South Star at Generics Pharmacy. Sinabi po ni Secretary Gatchalian na patuloy silang nagkikipag-usap sa mga pharmaceutical retail giant. Ayan, ito pala. Doon gaya ng Mercury Drug para mapabilang sa programang ito. Ayan. Ayun, nice na. Ayos na, Hindi ha? ko na babasahin itong karugtong. Wag na. Basta Wag na. masaya na. Masaya tayo dyan eh. Oo. Kasi ang laking bagay Good kung news batsero yan. na
pati gamot. Oo, Ay, sakop na ng isip-isipin mga mo, guarantee letter. dati magaling na ospital natulungan na niya tayo, may GL dito, may Ayan. guarantee letter pag-uwi. Pag-uwi. Pag-uwi, kailangan mo ng gamot para kasi niresetahan ka nung, sabi ng doktor, ito gumaling ka ngayon pero tuloy-tuloy mong inumin to, 30 araw to. Nako, Oo. walang pambili. Wala kang pambili. Dok, paano ko naman inumin yan? Wala naman akong pambili niyan. Ayan, oo. Huwag kang mag-alala. Nandito na si Rex Gatchalian. Ayun. Ayun, Secretary Rex Gatchalian. Alas 6:27 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agriing kayon, gising na. Binangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Nangyari ito kahapon. Yun Naku, Ayun, ayan pala. Kitang-kita Ay, sus. Bifar yan barko ng Bifar yung binubundol na yan. Po yan, opo. Kahapon po yan, bandang alas 2:11 ng hapon sa layon 10 nautical miles ng Skoda Sabina Shoal, kung saan nakuhan pa ng video ang pangyayari ng ilan sa mga personnel ng BFAR. Sa video, makikita ang pagbangga ng CCG Ship 21551 Ayan, tinagis sa pa, barko ng Pilipinas. Bukod dito, 6 na Chinese Coast Guard vessels din ang nagpakawala ng water cannon Ayun. sa barko ng BFAR at tinarget nito ang bubong kung saan matatagpuan ang navigational equipment. Talagang peperwisyon, kumbatsero. Oo nga, Ayon sa National Nakakapanggigil talaga Task ito. Force for West Philippine Sea, tinatayang 8 barko ng China Coast Guard ang nagharas sa barko ng BFAR na magdadala sana ng supply sa mga mangingisdang Pilipino sa naturang lugar. Grabe, talaga. Pati Bifar, barko ng Bifar. Nag-ano lang naman yan, di ba? Sasagawa ng mga pag-aaral dyan. Talaga. Sa lugar na yan. Saka ito nga, kumbatsero, meron talaga silang relief mission dyan Oo. Nagbibigay ng pagkain, ng gasolina para doon sa mga nangingisdang kababayan natin doon. Nakakapanggigil na talaga yung Dapat siguro sitwasyon yung pwersa ng yung mga strong statements ng mga politiko natin dito nakatuon dito dapat. Dito Hindi diyan sa wanted sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy, ano? Kahapon ba ito? Kahapon ito, ano? Tingnan mo nga naman yan. Nasabay pa doon sa Ride for West Philippine Sea. Kahapon. Sino ba yung mga sumama dyan sa yan ba yan? Yan ba, binangga din ba yan? Hindi, nakaparada pa yan. Yan yung BRP Antonio Luna, kung batsero. Malaki pa Ayan, tinan mo, nakikita mo yan. Parang kilala ko yung mga Kilala yan. mo ba yan? Parang mag-aama yan. Magkakamukha. Ayan, si Senator JB. Nandito pala Senator JB. Tsaka si Bok Jerix Jerico ng Marines. Si Lieutenant General. Matindi. Pero retired na. Kaya pala nakakapaglakwatsya na. Tsaka tatama. Tsaka si Senator JB, ayan si dating PNP Chief Jonard Carlos, siya ang nag-organize ng Maringal Riders para makibahagi diyan sa Ride for West Philippine Sea. Our seas, our rights, our future. Yan ang nakalagay. Totoo yun. Mahigit 500 kumbatsero yan. Ganun kadami mga palang riders. nagmotor dyan. Nagpunta dyan sa Naval Station Di ba sa sila naubusan Subic. ng gasolina dyan? Kailangan nakailang refuel pakarga kami. Asan yung iba? Ito lang ang dami Puro kong picture pinadala. lang, parang reunion lang. Picture lang namin yan. Ayan, Yan. sa ibabaw yan, kumbatsero ng BRP Antonio Luna. May chopper sa ibabaw. Akala Ang ko, ganda. aircraft carrier na ba yan? Parang ganun ang dating Matindi pala yung vapor natin na yan. At may mga kagamitan Machine gun? pala. May machine gun May palang machine gun pala malalakas yan? yun. Yung barko natin na yun. Pero ayan. At sabi nga ni Senator JV at si General Jonard Carlos at ng mga kasama nating Maringal Riders, mga retired generals ng ito, mga retired generals, pero issue ng West Philippine Sea ang pinagtutuunan. Hindi kung ano-anong political issues. Tama naman na gano'n na. Sabi nga, kung meron kang natitirang lakas kahit na ikay retirado na,
Dito, yun para dito. sa pagtataguyod pa rin ng karapatan ng mga Pilipino. Para ano din ng awareness ng sitwasyon ng ating Philippine Navy. Yan, no? Atin yan, yung West Philippine Sea. Kaya yan ang pagtulong-tulungan, yan buong puwersa natin ay ibuhos natin diyan. Sana ganun. Magkaisa tayo diyan. At hindi dahil lang sa isang pinaghahanap ng batas. Alas 6:32 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Mamaya kukuha tayo kumbatsero ng update mula ho dyan sa Davao. At apektado ba, Mother, ang mga flights? Kasi yung airport... May ganun ding kwento. Pero naglabas ng statement ang CAAP. Regular. Oo. Tawagan mo kaya si General Torre. Oo. Ah. Sige, tingnan natin para malaman natin ang sitwasyon dyan. Doon sa mga may flights papuntang Davao, i-check and double check niyo. Pero as of today, as of the moment, walang canceled flights at wala hong lockdown. Walang lockdown na ipinatutupad dyan sa Davao. Umapila ang PNP kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na iligtas ang kanyang mga supporters mula sa emotional heartaches. Ginawa ni Police Colonel Jane Fajardo ang panawagan sa harap ng pagmamatigas ni Kibuloy na sumuko sa pulisya batay sa warrant of arrest na inilabas ng korte para sa mga kasong human trafficking at sex trafficking. Sinabi ni Colonel Fajardo na nanlaban ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para hadlangan ang pagtatangka ng mga pulis na halughugin ang buong lugar ni Kibuloy. Katay sa impormasyon ng PNP, nagtatago si Kibuloy at 4 na iba pang co-accused nito sa loob mismo ng malawak na compound ng Kingdom of Jesus Christ. Alas 6:33 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Inimok ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na at harapin ang kanyang kaso. Di ba ito rin binasa mo? Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ito'y para maiwasan na ang anumang untoward incident. Kasunod ito untoward incident naman yan. Oo. Yung isa kanina ay emotional heartache. Emotional heartache. Ayon kay Fajardo, hindi titigil ang kapulisan sa paghahanap kay Pastor hanggat hindi Ayan ito din nga yun. natatagpuan. Bakit pinabasa mo siya? At si Colonel Jane Fajardo rin Siya yan. din, wag na, ayan na. Tama na, ayoko na, Colonel. Ayan na. Tama ka na, Colonel. Tama na. Basta yan, si Colonel Jane Ano Fajardo. yung sinasabing drama lang? Drama. Ito yan pala yun. Ito yun. Sige. Inakusahan ng PNP ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagdrama ng hinimatay upang hadlangan ang pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Major Catherine De La Rey, iba naman ito. Iba na, spokesperson naman yan ng Radio Davao. 11. May isang babae silang nakita na tila hinimatay at tinulungan ng mga kapwa miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero nang lumapit ang isang ambulansya ay mabilis naman itong tumayo at tumangging magpahawak sa mga nurse dahil may lason umano siya. Samantala, pinabulaanan din ni De La Rey na may 7 namatay at 16 ang nasugatan sa kanilang paghahanap kay Kibuloy. May na-witness akong gano'n na drama lang yung pagkahimatay ng babae. Hinimatay siya. And then, so meron siya mga kasama na ina-assist siya para ma-revive. So, syempre, di ba sabi ko po, katabi lang yung ambulance sa may gate. So, lumapit yung ambulance sa kanya para siya i-assist. Na nakita na may ambulance, ang bilis niyang tumayo. And then, nung in-assist na siya na makaupo, i-assist din siya ng mga nurses natin, ayaw magpa-touch kasi baka daw may lason or something. And then nung dumaan si RD, yon himatay ulit. At sinasabing, kahit na hinimatay, dinadaanan lang. Ayun, kaya drama lang daw. Ganun yung palang nasaksihan ni Colonel Major De La Rey, De La Rey, Catherine De La Rey.
Ay, ang magaling sa ganyang mga drama at acting ay si Rico Gonzalez. Bakit mo naman nasabi? Di ba, gumaganap na Oo. gumanap na artista Oo nga yan. pala, no? Rico, kumusta ka ba? Andiyan ka ba sa Davao? Kuya Rico. Susunod! Dito, boy! Nako, mag-ingat-ingat kayo. Meron palang nahuling botya. Nako, ayan Hindi ang ba sinasabi yung natin. botya? Ito yung double dead, mga ganun. Pambira. Baka double dead yan. May ASF pa. May ASF pa. Nako po. Talaga Nanang ko naman, po. hindi talaga mapigil. Kaya nga, hindi natin masisisi ang gobyerno na pati yung mga hindi affected ng ASF, napangapigil, isa dahil sa mga ganyan. Dahil sa mga nanghihinayang eh. Oo. Nako naman. At buha tayo ng detalye dito sa isang minor de edad na sinaksak ang sariling magulang, mga magulang, natutol sa kanyang relasyon sa isang mas may edad sa kanya. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:37. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Generica Drugstore. Damang-dama. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang Cebu Pacific daw ay binigyan ng flexible option. Ayan. what does it mean? What does it mean? Ano ibig sabihin nun, Yuel? Ano mo nga? Sino nagbigay ng option na yon sa Cebu Pacific? Paano yung mga pasahero? Binigyan din ba nila ng Binigyan ba flexible nila option? ng paalmusan? Free rebooking. Kung gusto raw ho ninyong umatras na sa biyahe ninyo ngayon sa papuntang Davao, pwede na ninyong pwede ninyong i-rebook. Oo. Kaya gusto nating makausap ang Travel refund. otoridad diyan sa Davao, kumbachero. Kasi nga ang nagiging impression mo, 'di ba? Parang eh. buong Davao pagbaba mo na airport, kagulo diyan. Oo, ang laki-laki ng Davao. Bagamat yung compound ng Kingdom of Jesus Christ malapit nga sa airport. Oo, pero maaring maapektuhan yung papunta sa airport, pero yung flights hindi dapat na naapektuhan. Dapat tuloy ang biyahe. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:44 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Inirekomenda ng PNP na isailalim sa psychiatric evaluation ang isang 16 anyos na dalagita matapos saksakin ang kanyang sariling mga magulang dahil sa pagtutol sa kanyang pakikipagrelasyon sa isang 23 anyos na lalaki dyan sa Iligan City. Ayon kay Police Major Sandrex Panolong, spokesperson ng Iligan City Police, lumitaw sa kanilang investigasyon na natutulog ang mga magulang ng suspect nang ito'y pumasok sa kwarto. Pinatay ang ilaw. At unang sinaksak ang kanyang ama at isinunod ang kanyang ina. Nagkaroon ng komosyon kaya nasugatan din ang babae, ang minor de edad, sa kanyang kamay. Agad na dinala sa ospital ang mag-asawa at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor ang kalagayan. Sinabi ni Major Panolong na
Inamin ng suspect sa mga investigador na may narinig siyang boses na nagsasabing ituloy niya ang pagpatay sa kanyang nanay at tatay upang wala nang maging hadlang sa pag-iibigan nila ng kanyang boyfriend na mas may edad sa kanya. 7 taong mas may edad sa kanya. 7 taon lang pala eh. Oo, 7 taon lang. Kaya lang ito'y 16 anyos. 16 Minor de anyos. edad pa, Oo. kumbachero. Kaya lang, kung merong ganung parang may narinig siyang ganun. Iba na yun. Iba na yun, kumbatsero. Dapat nga talagang sa ilalim ito sa psychiatric evaluation. Alas 6:46 ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Isang toneladang botya ang nakumpiska ng Manila Veterinary Inspection Board sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Sa ulat ni Dr. Nick Santos, Direktor ng Manila VIB, Veterinary Inspection Board, dineliver ang botya o double dead na karne ng baboy mula sa Valenzuela City patungo sa Barangay 148 sa Gagalangin, Tondo. Bulto-bultong hot meat ang natuklasan sa loob ng isang sasakyan na nagresulta ng pagka-aresto sa may-ari nito Ayan. na si Donelo Gonzales. Yun nga, Yun, may buti yan. hinuli. Buti na May lang. hinuli. Hulihin yan. Maharap siya sa kasong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines at sa Food Safety Act of the Philippines. Ayan. Ayon kay Santos, ang Ipakain naturang sa kanya operasyon. lahat yan. Oo. Ito daw pagbabantay laban sa mga double dead na karne. O itong botya ay ayon sa mahigpit na bilin Nino? ni Mayor Hani Lacuna. Ayan, matindi na bantayan ang mga palengke sa Maynila para hindi makapasok ang double dead na karne ng baboy. Yung may ASF. Walang Hindi nasabi. sinabi. Walang Hindi nasabi. sinabi. Baka Basta- naman may sinabi rin ganun, hindi na naisulat ni Ivan. Pero yung mga checkpoint yung nakakalat, ang target talaga niyan ay yung ASF para hindi na lumaganap. Syempre, kasama na yan. Bawal yan, yung mga double dead na yan. Oy, bawal yan. Alas 6:48 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Sisilipin ng House Appropriations Committee ang paggamit ng mga intelligence fund Yan. ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagkatakas ni dating Bamban Mayor Alice Guo at iba pang mga high-profile suspects. Ayon sa Bicolanong Committee Chairman ng Appropriations na si Congressman Elizalde Co. Bicolano pala yan si Congressman Zaldico. Bicolano. Ano ba ang party list niya? Ano nga ayon? Ako Bicol. Ako Bicol. Ako Bicol. Pero anong oras na, kumbachero? Lakyam, siya pwehon. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes. 12 minutes na 12 lang. minutes bago ang alas 7 na umaga. Ayon kay Congressman Zaldico, kailangan tiyaking bawat piso ng intelligence funds ay nagagamit ng tama at epektibo. Hindi anya makakatakas si Guo kung hindi nakipagsabwatan ang ilang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Totoo ho yan. Bukod sa pakikipagsabwatan, saan nga napupunta yung pagkalalaking mga intelligence funds? Baka bigay tayo ng bigay ng intelligence funds kung saan ginagasta yan. Natatakasan tayo tapos may mga hindi mahuli-huling mga wanted. Ayan, Nako. baka nga hindi intelligent yan. Ayan na nga. Oy, calling sa mga aspiring voters o yung mga gustong maglipat ng kanilang mga registration. Bakit? 5 araw na lang po ang nalalabi para sa mga aspiring voters upang samantalahin ang Register Anywhere program ng Commission on Elections. Ayun. Paalala po ng Hanggang COMELEC, Sabado na lang. hanggang August 31, Sabado na lang. ang natatagalang programa para sa mga nais na magparehistro para sa eleksyon na hindi na makakauwi sa kanilang probinsya. Ayun. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magandang pagkakataon ito para sa mga Pilipino lalo't inilagay ang mga Register Anywhere Program Centers sa mall at mga lugar na malapit sa eskwelahan at trabaho. Meron ba yan ngayon kahit na holiday? Palagay ko, yung Sabado meron. Bukas ang mall. Baka meron kayang taga-COMELEC na nandun. Ba't ako tinatanong? Ikaw ang nagpapasa niyan. Hindi, tanong natin kay Chairman.
si paring Ray tuloy nalaglag sa upuan. Yuel, mamaya si Chairman George Garcia. At ayaw sagutin ni kumpanyero. Hindi, ito palang Register Anywhere program para doon sa yun lang mga kung saan-saan lang nakapwesto. Pero yung voter registration, yung voter registration para sa local at overseas voter hanggang September 30 pa. Ayun. Yung register anywhere sa mga malls at iba mga lugar, pwede rin yung ano, 'di ba, yung maglilipat ka lang. Halimbawa ako, doon ako sa napaka-convenient nun eh. Hindi ka na uuwi sa probinsya mo. Napakalaking bagay niyan, mga kababayan. Samantalahin natin ho yan. Tulad mo, John, kayang-kaya mo akong isan. Sabi mo, boss, sa Nueva Ecija pa ako boboto. Ba't ka boboto? Palagay ko gusto mo lang umuwi. Palusot Oo, dito ka na lang bumoto. Sabi ko, dito ka na lang bumoto. Pwede naman pala na transfer na. Transfer na, makaka-transfer ka na. Kaya lang si John, ang gusto niyang iboto yung governor ng Nueva Ecija. Ayaw niya iboto ang governor ng Metro Manila eh. Ako sa bagay. Tama ka din naman ng John. Ayan. Iniiwanan ako eh. Kaya nga eh. Naglatag na rin ng checkpoint ang PNP sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever. Ayon kay Colonel Jane Fajardo, bahagi ito ng kanilang papel sa kampanya laban sa paglaganap ng ASF. Sinabi ni Colonel Fajardo na nagpadala na sila ng mga tauhan para maglatag ng mga checkpoint sa mga entry points ng mga lugar na lubos na apektado ng ASF. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. At Jerry 2x2. Ano kaya yung mga underground radar na yan? Gaano kaya kabisa yung mga ground penetrating radars na yan? Ano ba itsura niyan? Yung ba yung black box na dala-dala ron na ipinasok? Hinaharang ng mga taga may malaking parang malaking maleta, malaking baul na dala mga pulis Hinaharang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ pero ipinasok. Yun siguro yun. Maaari. Ang sabi po kasi ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. Ano ba talaga? Ano ba ang pangalan ni Chief PNP Marbil? Romel o Francisco? Ano ba yung Francisco? Middle name? Ganon? Basta, Marbil na lang. PNP Chief Marbil. Naniniwala daw po nagpapaliwanag si Mother. Si General Marbil na maaaring nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy sa underground facility sa compound ng KOJC sa Davao City. Ang gusto daw din, ang kanila daw sinisikap magawa ngayon ay matunton yung entrance papasok dun sa nabanggit na underground. Sa mga napanood ko sa pelikula, Kumbachero, nadedetect yung init ng tao kahit na nasa kabila ng pader. Ganun. Tama, ano? Tapos mayroon pa silang ginagamit para marinig din yung usapan, yung salita. Kaya pwedeng ma-identify talaga kung ganung mga high-tech na mga equipment ang gagamitin. Hindi yung pag nakatutok lang, parang meron lang hugis tao na gumagalaw-galaw doon sa isang lugar. Parang napapanood natin sa diba? Ito. Mission Impossible. Sa pelikula yan. Sa pelikula. Sa pelikula. Kaya lang baka naman kung ang gamit nila yung mga sinauna pa, Kumbachero, paano naman nila nalaman na
na si Pastor Pastor Apollo Kibuloy. Kibuloy yun. Oo. Kung image lang ng isang tao na yung init ng katawan ang nakikita. Baka naman meron talagang high-tech na gamit. Meron ng high-tech. Oo. Baka hindi lang inaamin ng pulis na meron na silang information from the inside. Ayun. Oo. Miyembro mismo ng Kingdom of Jesus Christ ang nagbibigay ng impormasyon. Hindi ba, kumpatsero, yung binanggit ko sa iyo kanina na may nag-tip sa atin na kung sumurrender si Pastor Apollo Kibuloy sa jurisdiction ng husgado, ibig sabihin para lang matapos na to, pwede naman siyang mag-motion ng house arrest na lang. Oo. Parang yung kay Erap, doon po sa mga bagong gising, yung parang kay Erap nung araw, nung na-aresto siya, doon siya inilagay sa Tanay Rizal, ang laki-laki nun. Nag-aalaga siya ng bibi doon, nag-aalaga ng baboy. Sino ba mga abogado ni Pastor? Eto mo, nagkaganyan pa, umabot pa sa ganyan na may nagkakagirian, nagkakasakitan, tapos ang image ngayon ng Davao City parang pagkagulo-gulo. Samantalang meron ganun hong option at pinapayagan ng batas yun, lalo na't ikinukonsider din ho yung posibilidad ng mas maraming masaktan o magkaroon ng gulo. Kaya ho pinapayagan yung ganung sitwasyon. Tulad nung panahon nga ni dating Pangulong Erap. Maraming mga supporters, may mga nagraraling mga supporters ni Erap. Ganun ang ginawa. Baka ito'y pwede rin ganun, ano? Habang nililitis ang kanyang kaso para nasusunod yung proseso ng batas at hindi tayo humahantong sa panawagang people power, rally, lalo hong sasama. At yung mga politiko natin, yung mga matataas na leader ng bansa natin, sa halip na ang rule of law ang itaguyod natin at ang gawin natin pasunurin sa batas, sa proseso ng batas ang lahat, parang tayo pang nagiging kasangkapan para lumakas ang loob ng mga ayaw sumunod sa batas. Ay, nako. Tunga muna tayo. Nataon pa naman na National Heroes Day ngayon. Oy, mga politiko, mga government officials natin, magpakabayani naman kayo, ha? Itaguyod ang ating mga pinaiiral na batas. Ngayong National Heroes Day, ano ba ang gagawin ng Pangulong Bongbong Marcos? Alamin natin mula kay RH14, Let Narciso. Come in, Let! Anthony, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Sa kanyang National Heroes Day message, nagbigay-pugay ang Pangulo sa mga unsung heroes sa kanilang kontribusyon sa pagpapatatag at pagsulong ng bansa. Kinilala nito ang mga magsasaka at wage earners na nagpapasigla ng ekonomiya at ang mga gurong humuhulma sa isipan ng mga kabataan. Pinuri rin ito ang healthcare workers na nagliligtas ng buhay, civil servants o mga lingkod bayan na tumutugon sa pangailangan ng publiko at mga ordinaryong mamamayan at ang kanilang pagmamalasakit sa iba. Inalala naman ni Pangulong Marcos ang mga nakipaglaban para makamit ang kalayaang tinatamasa sa ngayon. Tiniyak nito na ang kanilang mga alaala ay mananatili sa puso't isipan ng bawat Pilipino. Hinikayat ni PBBM ang lahat na humugot ng inspirasyon sa mga ninuno at mga kapwa Pilipino sa pagsusulong ng isang bagong Pilipinas. Ngayong araw ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig. Ayun, doon pala, ano? Let! Sigurado naman nakarating na sa Malacanang, sa Pangulo, yung mga nangyayari dyan sa Davao. Wala bang statement ng Malacanang dyan? Oo, yun ang inaabangan dahil tahimik pa ang palasyo. Panay ang refresh namin doon sa Facebook page ng PCO, wala eh. Oo nga, wala pa eh. Hindi ba maghapon kahapon wala? Ang tindi na. Palagay ko hindi rin naman masama na maglabas ng statement ng Malacanang diyan. Especially at may mga galaw na ng mga tao na naapektuhan. Halimbawa, yung airport. Paglabas mo ng airport, saka doon mismo sa syudad na hindi naman miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, hindi normal ang galaw nila.
Sabihan mo nga si Secretary Cheloy. Wala ba tayo diyan? Wala pa. Oo. Ayan, ang aabangan ngayon ay kung magkakaroon ng pagkakataon na makapag-ambush interview kay PBBM. Okay. Oo. Thank you, Les. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH14, Let Narciso. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay, bukas nga pala may big time oil price rollback ha. Ayan. Sa diesel halos 2 piso kung batsero. Malaki-laki. Mas malaki ang iro-rollback sa diesel kaysa sa gasolina. Ayan. Naman. Ano pa hinihintay nyo? Oh. Pakarga na. Nandamay. Magpakarga na yung mauubusan na. Pero 1/4 lang muna. 1/4 lang. Kung magpapakarga kayo, kung kailangan na magpakarga ngayon, 1/4 lang muna. Ayan. Dahil bukas, big time oil price rollback. Oras po natin. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 26 sa buwan ng Agosto 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos pangungunahan ng pagbibigay parangal sa mga tinatawag na unnamed heroes ngayong araw. Paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound tuloy. Hinihinalang nagtatago sa underground o ilalim ng lupa. Pulis, dumugo ang mukha matapos saktan ng ilang supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Bureau of Immigration ipapadeport ang kapatid ni Alice Go na naaresto sa Indonesia. Dating aide ni Attorney Secretary Harry Roque, sinabpi na ng Kongreso. Away sa parking, nauwi sa pamamaril sa Antipolo, isa patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:08 ang ating oras. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hanap ng PNP kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound gamit ang sophisticated sonar equipment na kayang ma-detect ang sign of life sa ilalim ng lupa. Ayon kay Brigadier General Nicolas Torre III, Director ng PNP Region 11, malapit na nilang matukoy ang mismong kinaroroonan ni Kibuloy. Sinabi ni Torre na mayroon silang impormasyon na may mga underground tunnel at ground compartment sa lugar kung saan hinihinalang nagtatago ang wanted na pastor kasama ang iba pang mga akusado. Sinabi ni Torre na nasa phase 2 na sila ng paghahanap at gumagamit sila ng ground penetrating radar na tumatago sa lupa at kayang ma-detect ang taong nasa ilalim. Samantala, itinanggi ng PNP na naka-lockdown ang Davao City at sinabing nananatiling normal ang lahat maging ang flight sa Davao International Airport. Ipiniliwanag ng Police Regional Office 11 o Davao Regional Police Office na ang mga tauhan o mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ ang nangharang sa highway na malapit sa compound nila at sa Davao International Airport.
Inihayag ito ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey matapos sa mapaulat na naka-lockdown umano ang Davao City sa gitna ng pagtugis ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Major De La Rey, hindi na sumusunod ang mga miyembro ng KOJC sa otoridad at lumalabag na sa batas, kaya kinukonsidera ng PNP ang pagdaragdag ng puwersa. Major? Lockdown ng Davao City, kundi hinarang ng mga KOJC members yung highway malapit dun sa compound nila na malapit din sa airport. So, ang gate ng exit ng airport ay hindi na madadaanan kasi inoccupy nila ang whole highway dahil dun sa rally nila. Hindi po nila lockdown ang whole Davao City. I see. Yun, hihingi tayo ng update ngayon kasi kahapon pa yata itong panahin mo ito, kagabi pa. So hingi tayo ng update ngayon kung ano itsura nung paglabas mo ng Davao Airport. Halimbawa, dumating ka ng Davao, ano ba ang eksena doon? Makakalabas ka ba ng airport? Makakalabas ka naman ng airport. O kaya kung may flight ka naman, outbound, makakasakay ka ba ng aeroplano? Makakasakay ba ng aeroplano on time? Ayan, hingi tayo ng update. Mother, andyan na ba? Ang ano yung istasyon natin sa Davao? Istasyon din ng radyo yun. Hindi, DYAB ba yun? Hindi atin yun. Bakit? Magbabanggit ako ng mga radyo dito. Hanggat hindi nyo ipinapasok yan. Ibinenta. Makasunga pa, kasungit. Natawa tuloy si Yuel. Sige, ha? Action Radio Davao. Action Radio Davao. Natakot si Yuel. Sinulat tuloy ni Yuel Si Jun Soter. Antabayanan niyo po ang update mula kay Jun Soter yan sa Action Radio Davao. Samantala, muling nagkagirian ang mga pulis at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagresulta ng pagkasugat ng isang pulis na dumugo ang muka nang ito'y saktan ng mga supporters ni Pastor Kibuloy. Nagiging marahas na ang kaganapan sa nangyayaring paghahanap sa puganting pastor sa compound. Sa isang video ng Davao City Police, makikita ang tila banggaan ng puwersa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga tauhan ng PNP sa gitna ng isinasagawang prayer rally ng grupo. Sa dami ng mga tao, hindi rin madaanan ng kalsada patungong Davao International Airport. Nakikiusap ang PNP sa mga realista na nakaharang sa daan na umalis dahil sa abalang idinudulot nito. Samantala, ito na, kumbatsero, ang Davao Region PNP spokesperson si Major Catherine De La Rey. Major, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, Katuning at Jerry at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Magandang umaga po. Una po, Major, gusto naming malaman ang sitwasyon sa buong Davao City ngayon. Ano po bang kalagayan? Naka-lockdown ho ba ang Davao City gaya ng mga pinalilitaw nila sa social media? Hindi po naka-lockdown ang Davao City, pero hinarang po nila yung dalawang crane na wing van and fire truck po sa daan sa harap po ng KOJC compound. Kaya yung dalawang lane na papuntang north and south ng highway ay hindi po talaga madadaanan. At hinarang nila yung exit ng airport. Kaya sa ngayon po, ang ginagamit na exit and entrance ay yung entrance po ng airport. Sinicure po talaga namin na hindi aabot doon yung mga rallyista kagabi. Ang permit po nila ay prayer and the candle lighting rally inside the KOJC compound. Pero hindi po yun ang nasunod. Sinasabi nila na sila po ay law-abiding citizens, pero sila po ang nag-violate sa permit na nakuha po nila from the City Government of Davao dahil inunokupay po nila ang highway. Violate nila yung human rights ng ibang tao na makadaan po. Hanggang ngayon po, Major, nasa highway sila? Yes, sa ngayon pa rin po, nakaharang pa rin po yung wing van, yung crane at yung mga tao po nila sa daan. Yung pong mga tao. More or less 200 tao na lang po ang naiwan. Unlike kagabi na umabot po ng 1,000. Pero hindi po yun lahat KOJC members
naghakot po sila ng mga tao. Opo, pero kahit doon nakaharang sa highway, sinarhan yung kalsada na yan sa harap ng Kingdom of Jesus Christ, wala naman kumbaga, pwede pa rin tumakbo ng normal ang buong syudad. Merong ibang mga madadaanan, Mayor. Opo, meron po. Meron pong may mga nadaanan. Fake news po yung sinasabi nila lockdown ang Davao City. Ang dami pong fake news na nilalabas ang KOJC members. And yung nabanggit niyo po na injured na PNP member, umabot po ng 6. 6 pala. Ang 5. 6 po. Na-hospitalize ang 5. Ang isa naman po ay minor injuries po. At meron po tayong nahuli na members nila, 3. Kakasuhan po natin ng obstruction of justice and direct assault. Paano po nasugatan yung 6 na pulis na? Yung isang picture po kasi na nandito sa amin na nakita, parang nasa sasakyan eh. Ito. Parang nasa ambulansya siguro to. Ambulansya tapos merong gumagamot sa kanya. Duguan po itong pulis natin. Duguan ng muka. Oo. Paano po sila nasaktan? Ano ba ang nangyari dyan? Opo. During po dun sa rally, grabe po yung pagka-agresibo nila, Jereng Cantonin. Hinampas po yan, hinampas po na ang CBM contingent. CBM contingent po yan, 6 na nasugatan, pinagahampas po. Ano pong gamit nila? KOJC members po. Mga kahoy din po at bakal po. Ay, so ito pong pulis na nandito ngayon, yung nasa screen namin ay hindi po to na ospital. Yung 5, yung 5 others ang na-ospital, ganun ba? Kasama po yan sa na-hospital. Kasama siya sa na-hospital. Ano po mga injuries po nila? Meron po mga injured sa batok, pero karamihan po sa mukha po talaga. Oo. Okay. Yung pong mga nanghampas, nahuli po yun. Nahuli po yung 3. Yes, may nahuli tayo po. Meron nahuli tayo. May sinasabi po yung KOJC na may mga sugatan din sa kanila at may mga nilalabas pang may mga namatay daw. Pinopost nila sa social media. Major. May nasugatan po sa kanila pero very minor compared sa sugat ng pulis. And then, hindi po totoo na 7 ang namatay, kundi 1 lang po. And then, ang namatay po ay hindi related dun sa pag-serve po ng warrant of arrest. Dahil 4 na araw na po siyang puyat, walang tulog at pagod po. Dahil siya po ang nagbabantay dun sa tower, sa isa sa mga tower sa loob ng compound. And then, more than 15 minutes na po galing ng pagkahinamatay ng patient bago po sila tumawag ng ambulance. And then, nung lumapit na po yung medical staff namin, ayaw pa nga nilang pahawakan kasi hindi daw namin alam yung ginagawa namin. Pero, nakita po talaga nila, kailangan nang dalhin sa hospital kasi sinusuka na po na epinephrine. Opo, nung dinadala sa hospital, pagdating po, dineclare po ng attending physician na dead on arrival due to cardiac arrest. And then sa mga hinamatay naman po, marami po dyan ay drama lang po. Kasi ako, eyewitness ako dun sa harap talaga ng gate ng KOJC na hinimatay yung babae. Pero nung lumapit na yung ambulance ng PNP para siya ay tulungan, tumayo po siya. So, marami po fake news na pinapalabas ang KOJC para po mag-create ng panic and chaos. So, wag po agad kayong maniwala. Like yung sinasabi nila na nilockdown ng PNP ang Davao City, hindi po yun totoo. Sila po ang humarang ng mga sasakyan nila. Part lang po ng highway, hindi po, part lang po ng highway na dinayulate po nila yung permit na kinuha nila sa dahil ito tinitingnan ko nga yung kopya ng permit na ibinigay sa kanila ng office ni Mayor Baste Duterte. Nakalagay na tama kayo, prayer, rally and candle lighting. Ang venue KOJC compound. Opo. At 6:30 onwards, ano? KOJC compound. Opo. Pero ang ginawa po nila ang rally sa highway po.
wala pong nangyaring candlelighting kundi pagsusunog po ng mga gulong. Opo. Okay. So wala na ho sa compound ang PNP. Wala na ho diyan sa loob si General. Hindi namin makontak si General Nictore. Baka ako nasa tunnel na, Major. Underground na. Nasa underground na eh. Meron pa rin po PNP members sa loob ng compound. Sa ngayon po, Jerry and Katunying, hinahanap na lang po talaga natin yung entrance ng tunnel. So, kung baka may mga tao na may information, pwede po willing po kaming tumanggap ng information. Baka alam niyo kung saan yung entrance. Kasi confirm talaga dun sa device na ginamit namin na yung light detector device na meron po talagang heartbeats underground. Ilan pong heartbeat yung na-detect ninyo? Ilang po isang tao na detect namin. Kaya naniniwala po talaga kami na nasa loob po talaga si Kibuloy at yung mga kasamahan niya po. Wala bang order to stop the search? Wala pong order to stop the search. Ongoing pa rin po. Kasi mandato din naman po yun ng korte na hanapin si Kibuloy. Kami na din naman po ang makapanagot or kakasuhan pag hindi naman din po namin gagawin yung trabaho namin. Yung pong mga activities sa labas, sabi nyo nga mas kaunti na ngayon, unlike last night na umabot ng gano'n ang pinakamaraming bilang ng tao kahapon? Kagabi? Umabot po ng 1,000 kagabi. Sa ngayon, more or less 200 rallies. Sa ngayon, pinaka-usapan pa rin po natin yung KOJC members na alisin po yung mga hinarang po nila sa daan. As of now, wala pa po akong information kung may directive na po for dispersal po. Okay. Major, pwede ba nating sabihin na nasa ilalim na ng control ng PNP yung compound at nasa labas na lang itong mga miyembro? May mga miyembro pa rin po sila sa loob, Ka-Cherry and Ka-Tunying, kasi hindi naman po namin dinidistract kung ano po yung mga activities nila sa loob. Pero sapat ho yung police natin na nasa loob na ng compound? Opo, sapat po yung police na nasa loob po ng compound. And then sa mga ginagawa po nilang mga pagiging agresibo, violente, maximum tolerance po yung ine-employ ng police po. Opo, yun po ay kahit po ba ang permit nila ay sa loob lang ng compound, kung meron silang mga activities dyan sa labas, until now, wala pong order na sila ay i-disperse, Major? Wala akong information as to what time ang dispersal. Sa ngayon po, nakaharang pa rin po sila. Opo. So kapag ka na tumagal pa yan, kung tumagal po yan at na-i-impede na po yung flow ng yung regular na buhay ng mga tao, ano ba yung nakalagay sa inyong rules of engagement? Pwede po silang i-disperse na po. May mga checkpoint daw pong inilatag ang Davao PNP para hindi makapasok sa Davao City ang ibang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Totoo po ba yon, Major? Yung checkpoints po within sa mga borders po ng Davao City, same pa rin naman po. Walang pagbabago. Para saan po yung mga checkpoint na yon? Matagal na po yung border checkpoints na naka-post po pagpapasok pa po ng Davao City. Kahit pa noon pa, matagal na po yan. Ano po yan, checkpoint po yan ng Task Force Davao and PNP from north, south, and paggaling po ng Bukidnon. Tatlong border points po meron. Sa anti-criminality yan at walang kinalaman dyan sa... Anti-criminality, walang kinalaman sa KOJC or sa implementation ng warrants of arrest. In fact, marami tayong nahuhuling may dalang baril and illegal drugs sa mga border control points po. Yung pong last na lang po, ang una kong nakita kanina, kung tama yung nakita ko sa mga balita, ang SMNI ang nagsasabi na may lockdown na-confirm niyo po ba kung saan ang galing yung ganong information na ang pulis ang nag-lockdown dyan sa Davao? As
Scott Ponying and Ka Jerry, marami pong fake news na nilalabas ng SMNI. In fact, ang nilalabas nila ay 7 po daw yung patay dahil sa service of warrants of arrest. Pero kahit na narinig nila na si Attorney Torion mismo nagsabi na isa lang ang patay, pinipilit pa rin po nilang sinasabi na 7 po ang patay. And then hindi po related sa service of warrants of arrest ang namatay dahil 4 na araw na po siyang puyat at pagod dahil siya po ay nagbabantay sa tower. And then more than 15 minutes na po nung nag-start siya nag-collapse bago po sila tumawag ng ambulance. Wala ba kayong planong gawin doon if they are violating any law? May plano po kami nga mag-file po ng mga kaso Katunying and Ka Jerry. Laban sa? Laban po sa KOJC members sa SMNI po. Oh, For propagating fake news, ganun pa? Po, because they're creating chaos and panic po. Pinapalabas po nila na the whole Davao City ang magwewelga pero hindi po yun totoo, mga members lang po nila. Pero may hinahakot din naman po silang ibang mga tao. But they do not represent po the whole Davao region. At may mga panawagan nga sila sa social media at sa iba't iba na magpuntahan na dyan na major sa Davao. Opo, parang nalihis na po sila ng landas, Katunying and Ka Jerry. Ang pakay naman po ng police, implementation of warrant of arrest. Ang ginagawa po nila ngayon ay nagpapakita po na desperado at malapit na po namin matumbok yung gusto po namin kukunin po. Opo. Major, maraming pong salamat sa update. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Si Major Catherine De La Rey ng Davao PNP. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. Merong yun ang pinakabago para sa akin doon, kumbatsero. They are filing criminal charges against SMNI and other members of KOJC. Sa mga nagpapalaganap ng fake news at nagke-create ng chaos, sabi niya, chaos doon sa lugar. Alas 7:30 ang ating oras, magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Very long weekend. Malamang ganyan din ang naiisip ng iba nating kababayan. Buti na lang, kumbatsero, may isang bangko na kahit na holiday o kahit weekend, may mga bukas pa ring branches. Hulaan ko. Hulaan mo kumbatsero. Ito ba yung bangko na nagsisimula sa letter B? As in BDO. Ayan, natumbok mo kumbatsero. At usually, ang mga bukas nilang branches ay yung mga nasa mall o di kaya malapit sa groceries para convenient at accessible. Balita ko nga kumbatsero, nasa 1,700 ang kanilang branches nationwide at may 5,500 ATM machines sila sa buong bansa. Iba din talaga. Kaya kung gusto mong mag-open ng account, kumuha ng credit cards o loans o anumang financial product o service, hanapin lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay teka, unahin na natin si Chairman George Garcia. Nasa linya pala via Zoom na pag-uusapan ng mga mall. Si Chairman na muna. Napag-uusapan ng mga mall, kung ang BDO ay nasa mga mall, ang COMELEC din ay nasa mga mall sa pamamagitan ng kanilang Registered Anywhere program. Ayan, na hanggang sa Sabado na lang pala. Chairman, magandang morning! Magandang morning, Katunying, Jerry. Magandang morning din po sa mga kababayan natin. Walang pasok ngayon, Chairman. Ba't nasa opisina kayo? Baka nagkamali kayo, ha? Dami po meetings. Katunying, Jerry. Tingnan mo nga, So, ibig sabihin, kahit holiday, yung Register Anywhere, may tao yon, Chairman? Ay, meron po tayong tao dyan, Katunying, Jerry. Lalo pa, hanggang August 31 na lamang po talaga ang ating Registration Anywhere program. Pero again,
ang ating pong registration ay hanggang September 30 pa. Ang registration anywhere lamang ang hanggang August 31. Kung kaya naman yung mga kababayan natin, Katunying, Jerry, 5.3 million na deactivated, mangyaring makahabol na magpa-reactivate pa hanggang September 30 dahil napakalaki po nun eh. Hindi namin inaasahan na ganyan pala kadami ang hindi nakaboto ng mga kababayan natin ng dalawang magkasunod na eleksyon. Kung deactivated na, halimbawa, Chairman, sa probinsya, hindi na siya nakauwi, hindi na nakaboto, gusto na niyang bumoto ulit at dito na siya sa Maynila. Gusto na niyang ibotong mayor, mayor ng Maynila. Halimbawa, gusto niya iboto si Mayor Hani Lacuna. Halimbawa. Ayoko nang maalala yung nakaraang kong registration. Pwede bang magpa-register na ako ng bago dito sa Maynila? Tama po, ang pwede po ninyong gawin ay mag-accomplish ng form na tinatawag nating transfer with reactivation. Uulitin ko po, transfer with reactivation. Kinakailangan ipalipat ang kanilang registration at pagkatapos i-reactivate. Huwag po sila magpaparehistro ng bago sapagkat pag nagparehistro po sila ng bago, yan po ay magiging double or multiple registration na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Tanong, saan po sila magpa-file ng transfer with reactivation? Dito po sila magpa-file, Katunying, Jerry, sa lugar kung saan sila lilipat. Hindi po doon sa lugar na pinanggalingan po nila. Mainam at nilinaw nyo yan. At syempre, Chairman, siguro marami sa ating mga kababayan ang hindi rin alam yan. Baka yung mga COMELEC, mga election officials na rin natin ang magsabi sa isang magpaparegister. Alam mo, paparegister si Katunying. Siya na rin ang mag-aalam para hindi na makulong ng 6 na taon yung walang kamalay-malay na kababayan natin. Ama po kayo, Jerry, Katunying, dahil yan po sinasabi talaga sa ng mga local COMELEC natin. Pero doon po sa mga magpapa-reactivate sa pamamagitan po ng ating online reactivation with transfer. So ayan po, marapat na inyo pong napakinggan dito po sa programa po sa 2x2 na hindi po kayo kinakailangan register ng bago. Transfer with reactivation po yung form. Pwede po kasi ang online sapagkat meron na po kasi sila ng mga fingerprints, biometrics na tinatawag, and therefore hindi na po kakailanganin pumunta pa sila sa registration sites po natin kahit sa registration anywhere program sites natin. Paano po yung hindi naman deactivate, tuloy-tuloy namang nakakaboto pero gusto po niyan lumipat ng registration? Pwede po ba yung gamitin yung Register Anywhere program? Pwede rin po. Kahit saan sila lilipat, nandito sila sa Pilipinas, pupunta sila sa Maynila, pupunta sila sa probinsya, o kaya nasa probinsya, pupunta sa Metro Manila, o kahit saang syudad, pwede po nilang gamitin yung registration anywhere. Talaga pong sadyang pinadali natin yung proseso at ginawa po natin yung registration anywhere para po sa mga kanila. Nagtatrabaho, hindi nakakauwi dahil nga kahit bakasyon ay may trabaho, nag-aaral. So pwede po nilang i-avail ang registration anywhere. Alam niyo po, halos 50,000 na mga kababayan natin ang nag-avail ng registration anywhere program po na yan. Ano po ang requirement? Ano po kailangan dalhin ng isa pong botante na nasa Nueva Ecija gusto na pong magpalipat dito sa Maynila, halimbawa? Katunying, kinakailangan magpakita lamang po sila ng isang government-issued ID na ang address ay dito sa mismo sa Maynila. Kung wala po, sabi po ng batas at sabi po ng desisyon ng Korte Suprema, pwede po ang isang barangay certification, mismong certification nung barangay kung saan siya lumilipat. At ang sabi po ng ating batas, yung Republic Act 8189, Continuing Registration Law, na pwedeng marehistro ang isang tao kung meron siyang 6 na buwan na pagkakatira sa lugar na yan. Uulitin ko po, 6 na buwan sa lugar na yan bago ang eleksyon. Hindi po 6 na buwan bago magpa-register. Bago ang eleksyon. Kaya po ang 6 na buwan bago mag-eleksyon, November po yan of 2024. So pwede na pala ngayon sabihin, lilipat ako dun sa barangay na yun eh. Pwede pala. Yan po yung isa sa mga nakalagay sa batas natin at hindi po yung 6 na buwan bago mag-apply ng registration. Napakaganda ho nitong register anywhere na ito. Hindi katulad dati na hahanapin mo yung district mo. Ay nako, sobrang hirap. At doon ka magpipila at mag-aanap ng mga papeles. Pero totally hanggang September 30 pa ho, Chairman, yung registration. Di ba pwedeng isabay na rin yun doon?
Kasi po kaya Yung deadline, kaya po natin inuna yung registration anywhere ay dahil tatandaan po natin may proseso po kaming ginagawa pa medyo mahaba-haba at medyo masalimuot na proseso dahil kung si Katunying po halimbawa ay taga Nueva Ecija at nag-avail siya ng registration anywhere dito sa Maynila. May proseso po, ipo-forward pa po namin yung registration niya mula sa Maynila papunta sa Nueva Ecija. And therefore, yan po ay buong Pilipinas namin ginagawa. At hindi po basta pwedeng sistema lang yon sapagkat may mga documents na kinakailangan ma-forward din mula sa Maynila papuntang Nueva Ecija o mula sa Nueva Ecija papunta sa ibang lugar kung saan nagpapatransfer yung pong tao. Gusto po natin, hanggat maaari yung isang buwan na natitira, ay magkasabay yung lahat ng pinroseso namin, Jerry, Katunying, doon sa registration anywhere, doon naman sa last day ng registration ng September 30. Bakit po? Lahat po na nag-a-apply ng registration, yan po ay application pa lamang, hindi pa po yan approved. Kaya po sila binibigyan ng parang resibo, parang stub. Yung po nagparehistro mula July 16 to September 30, ang kanila pong application ay hihiring o pagdidesisyonan ng Election Registration Board ng October 8 pagkatapos ng September 30 na registration. Kasama na rin po, Katunying, Jerry, yung po na mga nag-apply sa registration anywhere. Yan po ay kinakailangan pong salain pa sapagkat merong mga nag-a-apply na minsan ino-oppose. Kine-question kung talagang dyan nakatira. Lalo pa yung mga minsan kung mga kandidato, sinasabi taga dyan yung pala naman, minsan lang sa isang buwan o minsan lang sa kabilugan ng buwan dumarating doon sa lugar. Ayun, kuha na namin, Chairman. Ang ganda. Tama nga pala. Okay, doon tayo sa substitution. Hindi pa pumasa na ba pumasa na sa House. Sa House pumasa na. Pero hindi pa batas 'yun. Yun ba'y gagawin na ninyo? Binawal na ni Chairman yun eh. Hindi na pwede kahit wala pang batas yan. Hindi na pala kailangan yung batas na yun, Chairman. Sir po, napakaganda rin na may batas, Katunying, Jerry. Subalit ang COMELEC po base sa pwede naman po kami mag-interpret ng provision ng ating batas. Again, ang filing po ng candidacy natin ay October 1 to 8. Uulitin ko po, October 1 to 8 doon sa mga nag-aambisyon na tumakbo sa kahit anong position, national man o local. At pagkatapos po ng October 8, hindi na po namin papayagan ang withdrawal with substitution. Pwede po kayo mag-withdraw. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero hindi po kami papayag na may mag-substitute pa. Maliban na lang, kung yung pong kandidato ay namatay o na-disqualify, pwede po ang substitution. Okay. May request po, may nagsusulong din sa Congress na dahil bawal na ang withdrawal, ano yung tawag doon, with substitution, i-extend na raw, ilipat na ng petsa ang deadline ng filing ng Certificate of Candidacy. Napaka-reasonable naman po yung sinasabi ni Congressman Abante. Katunying, Jerry, kaya lang po sana maunawaan po ng lahat. Napakahirap na po yung timeline namin. 2 eleksyon po yung pinaghahandaan namin. National and local at kasama po ang first parliamentary election sa Bangsamoro. Medyo masalimuot po ng konti ito. So kung i-move po halimbawa ang filing, kasama po mamumove ang filing kasama sa Bangsamoro. Pag po minove natin ang filing, mamumove din po yung printing ng balota natin. 71 million po na balota ang i-imprenta ng Commission on Elections. At the same time, mamumove din po yung mga pagpa-file ng mga disqualification, cancellation ng candidacy at yung pag-determine kung sino ang nuisance candidate o hindi nuisance candidate. At ang gusto nga po namin sana, pag nag-file ng candidacy mula October 1 to 8, by November 30, lahat ng kaso ng nuisance ay ma-resolve ng NBank. Bakit po? Para hindi napapasama yung mga pangalan ng panggulo o yung ang purpose lamang ay guluhin ng mga kababayan natin sa balota. Mga balota. But 71 million, kadami yun namang i-imprenta. 66 million po ang kasalukuyang botante natin. Ang projection po ng COMELEC ay 70 million more or less na mga botante. Tapos meron pa po tayo mga test ballots na i-imprenta para gamitin sa pagtitest ng mga makina sa iba't ibang parte ng ating bansa. Opo. Chairman, maraming salamat po sa inyo. Para kayong jukebox, bawat tulot. Ibang klase talaga. Alam nyo talaga yung trabaho nyo, ang inyong ginagawa. Chairman, salamat po. Magandang umaga po. Thank you, Chairman. Salamat po, Katunying, Jerry. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. Ay, teka. Saan ba tayo napunta? Ere. Samantala! Pangunahing balita. 7:48. Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Tuloy ang mga pangunahing balita. Isang 27 anyos na lalaki nasawi matapos barilin ng isa sa 3 barker na nakaalitan ito sa parking area sa barangay Kupang, Antipolo. Nakilala ang biktima na si John Kenneth Figueroa na nasawi noon din dahil sa dami ng tama ng bala sa katawan. Sa investigasyon, lumitaw na nakaalitan ni Figueroa ang 3 barker sa Dimsun compound nang iparada ng biktima ang kanyang bagong sasakyan. Kinumpronta ng suspect na si alias Totoy si Figueroa sa pagparada nito na nauwi sa mainitang pagtatalo hanggang sa maawat. Pero pauwi na ang biktima ng abangan. Ayun. Abangan at hinarang ng 3 barker na uwi sa suntukan. Napatumba ni Figueroa ang isa sa mga suspect, pero yung isa bumulot ng kalibre 45 baril at pinagbabaril ang biktima. Ipinasabi na ng House Quad Committee si Alberto Rodolfo de la Serna, ang dating executive assistant ni dating presidential spokesman Harry Roque, kaugnay sa illegal na operasyon ng Pogo. Kasunod ito ng motion ni Committee Vice Chairman Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano matapos questionin ang hindi pagdalo ni De La Serna sa pagdinig ng komite noong August 22. Nagpadala lamang kasi ng liham si De La Serna sa kanyang abogadong si Attorney Kevin San Agustin upang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pagliban sa hearing. Git ni Paduano, walang ipinakitang ebidensya si San Agustin na siya ay may legal authority upang maging representative ni De La Serna. Inaprobahan naman ng komite ang motion ng mambabatas at kung hindi ito muling makadadalo sa pagdinig, ay posible itong ipa-aresto. Yan ba yung supranational yung Pogi? Si Pogi. Winner ba siya o contestant lang? Winner. Parang winner ito. Winner. May picture kasama si Secretary Harry Roque. Metro Manila ngayon. Nakauwi na ba ang mga bakasyonista? RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katining, unti-unti nang nagsisi-datingan dito sa Inland Bus Terminal sa Pasay City yung mga nagbakasyon doon sa kanilang mga probinsya ngayong long weekend. Kaninang madaling araw pa nagsimulang dumating dito sa terminal yung mga pehero at ayon doon sa mga operator at ticket seller na ating nakausap, mamayang hapon pa hanggang bukas sa madaling araw inaasahan yung dagsa ng mga magsisi-uwian. Galing daw yung mga yan sa Samar, Leyte at Bicol. Pero namang mga pasahero ang bumahabol sa holiday at ngayon palang nag-aabang na masasakayang bus pauwiran sa mga nabanggit na lalawigan. Ang iba naman sa kanila hahabol daw doon sa selebrasyon ng mga pista sa kanilang mga lugar. Samantala doon naman sa Jackliner, Victory Liner at sa DLCT Bus Terminal may mangilan-ngilan ding mga nag-aaba o nagbababa ang mga bakasyonista kahit bukas pa magbabalik trabaho yung karamihan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Meron daw pong apila si PNP Chief Romel Marbil sa mga backers, political backers ni Pastor Apollo Kibuloy. RH52, Edniel Parosa. Come in, Edniel! Jerry at Anthony, direkta ng kinakalampag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga tinawag niyang political backer at mga benefactor ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay sa gitna nga ng nagpapatuloy na paglalugog ng Davao Regional Police Office sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para maaresto itong wanted na religious leader. Ayon kay Marbil, may tuturing na serious offense ang pagkakanlong at pagtulong sa puganting tinutugis ng batas dahil sa qualified human trafficking at child sexual abuse. Ginawa ni Marbil ang paalala kasabay ng apela sa mga kaalyado ng KOJC leader. Napayuhan naman itong sumuko sa otoridad, gumamit pa nga ng Bible verse ang PNP Chief at binanggit ang Romans chapter 13 verse 1 na nagtuturo ng pagsuko ng mga naniniwala sa Diyos sa mga leader na itatalaga nito sa lupa. Wala namang binanggit na pangalan na politiko si Marbil pero inilabas niya itong pahayag matapos maura nang maglabas ng statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon Vice President naman Sara Duterte bilang pagkondena sa nangyayari sa Davao City.
Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Ay, Engineer Carlos John Mercado. Kinukumusta lang niya si Morley. Eto, laging nakatelebabad si Morley. Hindi mo na makakontak. Hindi mo na makakontak dahil ayos na ang kanyang telepono. Pero happy birthday daw kay Carl Mercado, yung kanyang anak, at kay Ariel Medina ng Smart. Happy birthday! Happy birthday at magandang morning kay Kuya Romel de la Cruz at kay Ate Jennifer de la Cruz ng Amazing Words. Amazing Touch. Amazing Touch. Amazing Touch. Sabi pala nga ni Kuya Romel nung minsan sumama daw siya dito sa akin, dami daw niyang nakita dito na may mga warts. Oo. Ganun ba? Oo, kaya sinabi, ang linaw ng mata niya, yung parang ang hirap ng makaharap niya si Caramel Sinisipat kagad yung sabi niya, pwede ba niyang sabihin mo kay Mayor Lakay na mag-organize siya diyan ng parang isang mission. Kulugo operation. Puro mga empleyado raw dito, siya raw bahala. O di ba? Mother. Mag-organize ka na. Anti-kulugo operation. Yung mga warts na yan. Alam mo ba, Mother, na ang isa sa pinakamalaki problema ngayon, yung genital warts? Yung sa kwan? Sa ari. Wag gumanon. Yung genital warts, yung vaginal warts. Nakakahawa pala yun. Kumbachero. Kaya marami daw ngayon. Sige, amazing warts. Schedule natin. Libre si Kuya Romel. Si Attorney John Roel Villaruz ay birthday ngayon. Naanak ko ito. Attorney. Si John Roel Villaruz dyan sa Tagudin, Mabini, Pangasinan. Bahala daw sa panset. Si Tatay Robert at Nanay Elisa Villaruz. Baka dapat na yung palitan yung mga bubong ng bahay nyo, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Kaselo Lagmay. Magandang morning. Naghahanap ka ba kung Doming Mariano ng bagong crossover SUV para sa mas komportabling biyahe? Good news mula sa Cherry Auto Philippines. Makakapag-avail ka ng malaking discount with the Rainy Day Exclusives promo hanggang August 31 na lang ito. Hanggang Sabado na lang pala. Hanggang Sabado na lang pala yan. Hanggang Sabado na lang. So pag bibiyahe ka mula sa may Santa Maria, Bulacan papuntang Zambales, ito ayos na ayos to. Perfect time pa naman para bilhin ang Dream Cherry Tiggo crossover SUV mo. Yun. Yung Tiggo 7 Pro SUV, magkano na lang yun, kumbachero? 980,000 pesos na lang yan kung bibilin mo yan ng cash. Yung SUV na 7-seater ang capacity, yung Tiggo 8 Pro 1.6, magkano na lang yun? Yan 1.498 million na lang. 1,498,000 lang, kumbachero. Tinan mo na yan. Samantalahin na ho yan hanggang August 31. August 31 na lang yan. Ano pa hinihintay nyo? Tara na, sakay na. Patuloy pong sumubaybay sa mga palatuntunan dito po sa DZRH, lalo na doon sa mga nag-aantabay ng latest na mga pangyayari dyan sa Davao. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng